Nagsisimula ang ating kwento na kung saan ay makikita ang nagtataasan na bangin habang sa taas ng kalangitan ay tumatama ang mga kidlat nito sa paligid. Makikita rin ang tatlong tao sa di kalayuan habang ang isa sa kanila ay nakaluhod. Sinabi ng lalaki kay Yewu sa susunod nitong buhay, tiyaking bukas ang kanyang mga mata. Tandaan daw niya huwag siyang makipag-away sa mga taong hindi nito dapat kilala. At makikita na lamang si Yewu na pumapailan lang pababa na nahuhulog. Habang may isang tig-air ang nagising sa kanyang paggising ay isang napakalakas na liwanag ang tumungo mula sa kalangitan. Sa lakas nito ay halos mawasak ang paligid. Samantala makikita ang mga grupo na ito habang binabati ang kanilang master dahil matagumpay niyang nalampasan ang kanyang limitasyon. Sa kabilang banda rin sa Torre of Seal ay sinabi ng nilalang na ito na hindi nila gagawin iyon, Master. Babalik na sila sa tore at mananatiling tahimik. Habang sa kabilang banda naman sa isang kastelyo na puno ng kadiliman na ang Brasov. Sa isip ng nakaupo sa trono libu-libong taon na rin ito ang mga sinumpaang taga-silangan ay may namamana na namang nakakalampas sa kanilang limitasyon. At inutusan ang mga alagad na agad na tawagin ang lahat ng mga maharlika mula ngayong araw gawin nila ang lahat ng makakaya para malutas ang usapan sa mga werewolf. Tipunin ang lahat ng puwersa para protektahan ang kanilang teritoryo hindi nila hahayaan na mangyari muli ang trahedyang nangyari libu-libong taon na ang nakalipas. At sa Western Monastery naman ay isang babae ang nagdadasal na pagkalooban sila ng lakas para sa gawain na ito. At makikita ang isang agila na dadapo sana subalit nagulat na lamang ito nang may lumabas na tao dito habang sinasabi ng ating bida sa wakas ay nakapagtatag na siya ng sarili niyang pundasyon. Pumapailan lang sa taas ang ating bida at isang boses ang tumawag sa kanya mula sa baba. Dali-dali naman na bumaba dito ang ating bida. Nagsalita ang kanyang master at ayon sa kanya sinukat niya na ang pag-iisa ng bida ngayon para makapagtatag ng pundasyon ay tatagal lamang ng 2,000 taon. Hindi siya naniniwala na mahina lang ang bida ngunit iniiwanan pa rin niya ito ng mensahe baka sakaling kailanganin. Dagdag pa ng master kung talagang tatagal ng 2,000 taon para makapagtatag ka ng pundasyon maaaring tapos na ang panahon ng mahika. Sa oras na iyon lalakas ng husto ang paghina ng enerhiya sa mundo hinihiling niya lang makakaligtas ito sa ganitong magulong mundo. Dahil dito ay napaisip ang ating bida na 2,000 taon na pala ang lumipas. Naisip niya din totoo nga, mas mahina na ang espiritual na enerhiya dito kumpara noong bago pa siya mag-isip ng matagal. Ngunit 2 araw lang siyang nag-isip ng matagal paano naman naging 2,000 taon na sa labas. Ngunit nasabi niya na lang hindi na kailangan dahil susuriin niya ito para makasigurado. Napahinto naman ang ating bida nang may mapansin siya nang makita ay napatanong siya na kung sino naman ang mga ito. Paano daw silang nagawang gumawa ng gulo sa teritoryo ng kanilang grupo? Nagtataka naman ang isang kasama ng lalaki sa kanyang nakita na kung bakit may taong lumilipad. Kasunod nito ay kanila itong inatake upang patayin ang ating bida. Subalit walang kahirap-hirap lamang pinigilan niya ang bala. Naisip ng ating bida na ang dalawang ito ay walang kakayahang magpalakas ng sarili, ngunit ang mga sandata sa kanilang mga kamay ay hindi pa naririnig noong panahon niya. Mukhang totoo nga na 2,000 taon na ang lumipas. Kung ganoon huhulihin niya sila para maintindihan niya ang kalagayan ng mundo ngayon. At isang kuryente ang nabuo sa kanyang kamay at inatake ang dalawa sa sobrang bilis nito ay hindi na naiwasan ito nila. Sinabi ng ating bida bigla silang namatay ng ganoon. Ang mga ordinaryong tao ngayong 2,000 taon na ang lumipas ay talagang mahina na ngayon. Sa baba ay makikita ang isang lalaki na hinulog ng mga iyon at yung batang lalaki rin noong 2 taon na ang nakalipas, hindi pa iyon maituturing na maliit na sugat. Hindi niya inakala na hindi na siya makakaligtas. At isang telepono ang nagri-ring. Kaagad na kinuha ito ng ating bida ngunit nagtataka siya na kung anong uri na gamit ito. Bahagyang niya ito napindot at isang napakalakas na boses ang maririnig na sinasabi na Yewu, sabihin ko sa iyo. Ako si Jiang Xiaoro, hindi ako papayag na ikasal sa isang probinsya nung tulad nito kaya tumigil na daw ito. Sinabi ng ating bida na ang bagay na ito ay walang espiritual na enerhiya ngunit kayang magpadala ng boses sa libu-libong milya. Ang gumawa ng gamit na ito ay tiyak na isang napakalakas na eksperto, malamang na mas mataas pa sa antas ng pagsubok. Tiningnan niya rin ang katawan ni Yewu dahil 2,000 taon na ang lumipas, siguradong maraming panganib sa labas.
Kung gusto niyang mabuhay, mas mabuting magkaroon siya ng bagong pagkakakilanlan. Sige na, parang tadhana na rin na magkita tayo, ibibigay kita sa tamang libingan, at hihiramin niya muna ang kanyang mga gamit. Kung may kaaway ito, at walang problema, pagbabayaran niya rin sila para dito. Samantala, sa bayan ng Universidad ng Haizhou, sa isang shopping street. Sinabi ni Jiang Xiaoro na sobrang galit siya. Bakit kailangan niyang ikasal sa apo ng Lolo Ye na iyon dahil lang nagawa nilang iligtas ang mga magulang niya? Sinabihan naman siya ni Lin Chengdian na huwag na siyang magalit. Basta manatili ito sa Haizhou, hindi ito mapipilit ng mga magulang niya. Sagot naman ni Xiaoro hindi daw nito naiintindihan, ang pag-aasawang ito ay inayos ng lolo niya, na nagkasakit ng husto noong nakaraang taon. Pagkatapos ay sinabi ni Master Yi na dahil iyon sa mga utang na dapat bayaran, kaya niya naalala ang mga bagay noong nakaraan. Ngayon pinipilit siya ng buong pamilya na ikasal kay Ye Wu, kung hindi ay iiwanan nila ako. Pero ano naman, kapag nakabalik ako dito kasama ang mahiwagang doktor na si Lolo Zhou para gamutin ang lolo ko, hindi na nila ako mapipilit. Isang estudyante ako sa Universidad ng Haizhou. Paano naman ako makakakasal sa isang probinsyano? Samantala habang sa eri na isip ng ating bida na ang batang lalaking iyon ay pareho ng pangalan ko, Ye Wu, at mula raw siya sa grupo ng Universidad ng Haizhou na ito para maintindihan ko ang mundo ngayon, pinakamabuting makisama ako sa kanila. Kung ganoon, hihiram ko muna ang kanyang pagkakakilanlan at sasali sa grupong ito para matuto pa. Sa pag-iisip ng ating bida ay hindi niya namalayan ang isang eroplano sa kanyang likod. Gayunman ay kaagad niya naman itong naiwasan. Nakita naman siya ng batang sakay nito kaya tinawag niya ang kanyang ina na may nakita siyang tao na lumilipad. Sagot naman ng kanyang ina baka nakakakita ka lang ng mga bagay dahil sobrang dami mong nilalaro na mga laro pang kathang isip. Umuwi ka na at sagutan mo ang 10 hanay ng mga tanong sa pagsasanay, para bumalik ka na sa normal. Sa taas ay naiinis na sinabi ng bida na bakit hindi naglalabas ng espiritual na enerhiya ang barkong lumilipad na ito. Mukhang marami pa ring napakalakas na tao ngayon. Kailangan kong mag-ingat. Kasabay naman nito bigla na lamang siyang damaykit sa mataas na gusali. Nagalit ang dalawang naghahalikan at tanong ng lalaki sino ang gumawa ng ingay na iyon. Sigaw ng babae sa kanya bakit hindi mo sinabi na maglilinis ka lang ng mga bintana. Sa hindi inaasahan ng ating bida na may napakataas na gusali sa kanyang harapan ay dumadaloso siya nito pababa. At bumagsak sa lupa. Isang oras na ang nakalipas ay hindi pa rin tumayo ang ating bida. Ngunit bigla na lamang siyang nagulat, nang may isang napakalaking layon sa kanyang harapan. Gayunman ay isa lang pala itong laruan ng bata. Tinatanong siya ng bata na kung nandito ba siya dahil wala itong pera. Sagot ng ating bida na hindi. Sinabi ng bata pero nakita kitang nakahiga dito ng matagal. Gutom ka na ba? Sinasabi ni inay na kapag gutom ang mga tao, hindi sila makagalaw. Sagot ng ating bida na salamat. Medyo pagod lang ako at gusto kong magpahinga dito. Sandali sa isip niya ang batang ito ay walang espiritual na enerhiya, kaya ordinaryong tao lang siya. Ang paglipad ko lang ng kaunti ay naubos na ang lahat ng aking lakas. Dagdag niya pa mukhang hanggang sa maabot ko pa ang antas ng nascent soul, dapat kong sundin ang payo ng aking master at manatiling mababa ang profile. Nagsalita ang bata na tinawag na brother ang ating bida dahil ang dami daw ng butas ng kanyang damit siguradong nakakakain ba ito ng tama gayong kailangan daw niyang kumain ng marami para may lakas. Sagot naman ng ating bida na sige, kakain sila magkasama. Nang kumuha ng isa ang bida ay kanyang nasabi na talagang magulo na ang mundo kung kahit na ang mga ordinaryong tao ay kulang sa damit. Ang mga pantalon ng ilang babae ay napakaikli siguradong kulang sila sa tela. Pero kahit ganoon mananatili pa rin ang kalinisan ng mga bata kahit mahirap ang buhay nananatili pa rin ang mabuting ugali ng mga tao. Napalingon naman ang bata nang makita ang kanyang ina. Kaya't nang makita din siya ng kanyang ina ay nag-aalala ito sa kanya. Kaagad na tumakbo ang bata sa kanyang ina. Ngunit bigla na lamang umatake ang isang bodyguard ng ina ng bata sa ating bida. Sa una naiwasan niya ito subalit hinawakan ang kanyang ulo at kamay dahilan na menas ang ating bida sa kanya. Gamit ang lakas ng pangangatawan ng ating bida ay bigla na lamang tumalsik ang bodyguard palayo. At pinahinto naman siya kaagad ng babae. Napapalakpak naman dito ang bata dahil namangha siya sa ipinapakita ng ating bida na lakas.
Tinanong naman siya ng kanyang ina kung bakit kasama niya ang ating bida. Sagot ng bata, nakita niya lamang ang bida na nakahiga dito, at tinanong niya kung gutom na siya, pagkatapos ay binigyan niya ito ng pagkain. Dahil dito ay sinabihan niya ang kanyang bodyguard na si Old Hay na maghingi ng tawad sa ating bida. Kaagad naman na ginawa niya dahil akala niya kasing sinusubukan daw ng ating bida na kidnapin ang kanilang young lady. Lumapit ang ina ng bata at bilang pasasalamat ay may inaabot siya sa ating bida. Habang nakapark ang kanilang sasakyan ay bago sila umalis ay nilapitan ng ating bida ang bata at sinabihan na tandaan daw nitong kumain ng maayos. Sa isip niya habang napahawak sa kamay ng bata, napakabata niya pa pero may mga kakaibang sakit na ito pero hindi naman mahirap gamutin ito. At may inilabas siyang isang pill at sinabihan ang bata na ito ay isang candy mula sa kanya, kung masama ang pakiramdam ng bata kainin niya ang candy na ito. Matapos ay nagpaalam na ang mag-ina upang umalis. Sa loob ng sasakyan ay napatanong si Old Hay sa madam na kung pupunta ba sila kay Dr. Zhu. Sagot ng madam, hindi na maayos naman na si Yin Yin. Napansin naman ng bodyguard ang hawak ng bata na pill kaya sinabihan niya ang madam na tingnan niya daw ang gamot na hawak ni young lady. At inutusan ang kanyang anak na intapon niya na ito. Sagot ng bata na kung pwede niya bang laro-laruin ito muna bago niya itapon. Nasinang-ayunan naman din ng kanyang ina. Subalit habang nilalaro-laro ng bata ang pill sa kanyang kamay ay bigla na lamang itong nakakaramdam ng pagkahilo. At unti-unting nawawala ng malay. Dahil dito ay kaagad na inutusan ng madam si Old Hay na kaagad silang pumunta kay Dr. Zhu. At habang walang malay ang bata ay naalala niya ang sinabi ng ating bida na kung masama ang kanyang pakiramdam, kainin niya ang ibinigay niya dito. Sa tahanan ni Dr. Zhu habang nag-aayos ng mga gamit ay dumating naman ang madam na buhat si Yin Yin na walang malay. Nakiusap ang madam sa kanya na gamutin ang kanyang anak. Sagot ni Dr. Zhu na huwag siyang mag-alala. Ang pagpapagaling ng mga may sakit ay tungkulin niya. Ngayon, hayaan daw niyang suriin muna ang bata. Tiningnan ni Dr. Zhu ang pulso ng bata, kasunod ay kanyang sinabi sa madam na paumanhin, ngunit wala na siyang magagawa. Dahil dito ay naiyak ang madam dahilan na lumuhad pa siya sa harap ni Dr. Zhu at nakikiusap. Ngunit sagot lamang sa kanya ni Dr. Zhu, tanging magagawa niya na lang ngayon ay paluwagin ang sakit ng kanyang anak na babae. Ngunit para gawing ganap na malusog si Yin Yin, takot siyang tanging ang siyam na pagliko ng gamot para sa pagbabagong buhay, isang banal na gamot mula noong 2,000 taon na ang nakalipas ang makakapagpagaling sa kanya. Sa kasamaang palad, nawala na ang paraan para gumawa ng gamot na ito. Bagaman mayroon siyang kalahating piraso ng paraan para gumawa nito, hindi niya pa rin magagawa. Napahinto naman si Dr. Zhu nang naamoy niya ang pill kaya napalingon siya na kung saan ito. Sa kamay ni Yin Yin ay nahulog ang pill na kanyang hawak-hawak, na kinuha naman agad ni Dr. Zhu at napatanong na ano ito. Sa isip ni Dr. Zhu habang inaamoy ang pill ay ang amoy daw na ito at hugis nito ay eksaktong kapareho ng inilarawan sa paraan ng paggawa nito, baka ito na nga. Napatanong naman ang madam kung bakit nandito pa rin ang gamot na iyon. Ang batang lalaking iyon ay binigyan ng gamot si Yin Yin, sinabi niya pang makakatulong ito para gumaling siya. Nagsalita si Dr. Zhu na baka ito na daw ang siyam na pagliko ng gamot para sa pagbabagong buhay. Sagot ng madam sa kanya na kung sinasabi ba ni Dr. Zhu maliligtas na si Yin Yin. Sa isip ni Dr. Zhu ay hindi siya makapaniwala sa nakagawa ng gamot. Ang batang lalaking nagbigay ng gamot sa madam ay hindi talagang mahirap at walang-wala. Baka isa siyang banal na nilalang na bumaba sa mundo para maranasan ang buhay ng tao. Kailangan nilang makipagkaibigan sa kanya. Matapos inilagay ni Dr. Zhu ang gamot sa bunganga ni Yin Yin ay ipinaalam niya sa madam na makarecover na si Yin Yin pagkatapos ng kaunting pahinga. Sagot ng madam na salamat Dr. Zhu. Sinabihan naman siya ni Dr. Zhu hindi kailangang pasalamatan siya. Dapat daw nilang pasalamatan ang batang lalaking nagbigay ng gamot. Dagdag niya pa na kung maaari ba siyang ipakilala sa kanya ng madam. Kung makikinig man siya sa mga payo ng batang lalaking iyon, masasabi niyang tapos na ang lahat ng hiling niya. Sagot ng madam sa kanya hindi niya rin talaga kilala ang batang lalaking iyon. Sa isip ng madam na pagtanto ng batang lalaking iyon na may sakit si Yin Yin, kaya binigyan niya ito ng gamot. Malapit niya na itong itapon kanina. Hindi lang siya nabigong pasayahin ang batang lalaki, muntik niya pang mapatay si Yin Yin.
Nagsalita si Old Hay gayong nakilala daw nila ang batang iyon sa Universidad ng Haijo, 20 anyos pa lang siya, at simula pa lang ng pasukan ngayon. Baka siya na nga. Agad naman siyang sinabihan ng madam na tama bilasan na nilang puntahan ang Universidad ng Haijo para hanapin ang batang lalaking iyon. Iniligtas ng batang lalaki si Yin Yin, ibig sabihin ay iniligtas din siya ng batang iyon. Dapat bayaran ng pamilyang Wang ang kabutihang ito. Habang sa isip ni Dr. Zhu mukhang talagang ang banal na nilalang na iyon ay nararanasan ng buhay ng tao, bumaba siya rito para maging estudyante sa kolehiyo. Dapat kong tulungan siyang itago ang kanyang tunay na pagkakakilanlan. Baka bigla siyang magbigay ng biyaya. Sa isip din ng madam ang batang lalaking kayang basta-basta na lang magbigay ng isang napakahusay na gamot ay hindi karaniwan. Dapat palakasin ng pamilyang Wang ang ugnayan namin sa kanya. Samantala habang naglalakad ang ating bida at mukhang kakalabas niya lang sa pamilihan gayong binigyan siya ng pera ng madam. Sa isip niya mula nang tumunog ito minsan noon, tahimik na ang gamit na ito para makipag-usap sa malayong distansya. Tumutunog na naman ito hindi niya alam kung bakit. Sinabi ng boses sa ating bida na hindi daw ito mahanap ng taong ipinadala niya para sunduin ito. Sinabi ng pinuno ng village na nasa Haijo na raw ito. Dagdag pa ng boses nasa Haijo rin ngayon si Ante Jo. Tanong niya rin sa ating bida na kung may oras ba ito na kumakain ng tanghalian. Bigla naman naiyak dito ang ating bida nang marinig ang pangalan ni Ante Jo. Naalala niya at naisip na huwag daw itong mag-alala, pupunta siya doon ng maaga para sa tanghalian. Napatanong rin siya bakit ang boses ni Ante Jo na iyon ay parang boses ng asawa ng kanyang master. Naisip niya din una nakilala niya ang isang batang lalaking hinahabol na pareho ng pangalan niya, at ngayon naman ay may babaeng parang boses ng asawa ng kanyang master. Tanong niya na kung biro lang ba ito, o may ibang bagay na nangyayari sa likod ng mga ito. Bago umalis ang kanyang master iniwan niya siya ng ilang bagay, inimbak sa ari-arian ng grupo na Wan Baolo. Baka ang mga bagay na nandoon ay makakatulong sa kanya na mahanap ang sagot. Pero sa ngayon, dapat niyang hanapin muna si Ante Jo. Samantala sa Yanwu Mountain Villa Jiang Residence. Maririnig naman ang usapan nila Xiaoro at Shengian at tinanong si Xiaoro na kung bakit siya nagagalit kay Yewu dahil tinawagan lang naman siya ni Aunt Jo para kumakain ng tanghalian. Paano kung maging sobrang gwapo pala si Yewu hindi ba't maganda iyon? Sagot naman ni Xiaoro sa kanya hindi naman nabibili ng hitsura ang pagkain, hindi siya ganon kadaling maakit. Sagot din sa kanya ni Shengian oo na, tanging ang katulad ni Xingxiong ang hindi ito madaling maakit, di ba? Sinabi ni Xiaoro na si Xingxiong ay ang presidente ng konseho ng mga estudyante sa Universidad ng Heida, at siya rin ang pinakamagandang lalaki sa paaralan tuwing taon. Paano mo naman maihahambing ang taong iyon kay Xingxiong? Sagot ulit ni Shengian na oo na nga, si Xingxiong ang pinakamagandang lalaki sa paaralan. Natigilan naman dito si Xiaoro nang marinig ang isang boses na galing sa labas na ang sabi na moalang-galang na nandito ba si Ante Jo? Habang nasabi ni Xiaoro sa sarili na ang ganda ng boses niya, may gwapong lalaki nga. Makikita na ito pala ang ating bida kaya tinatanong niya ulit na kung ito na ba ang villa ni Aunt Jo. Habang sa loob ay makikita na nagtatago ang dalawa na pinagmamasdan ng ating bida sa labas ng gate. Sinabi ni Xiaoro na ang lalaking ito ay talagang medyo gwapo, pero mukhang hindi naman siya gaanong espesyal. Mas gusto niya pa rin si Xingxiong. Sabi din ni Shengian ako, pupunta na ngayon ang bodyguard para sunduin na si Aunt Jo, at sila lang dalawa sa villa ngayon. Ano na lang gagawin nila kung samantalahin sila ng probinsya nung iyon? Inumungkahi naman ni Xiaoro sa kanya na bakit hindi na lang nila tawagin si Lion King. Sinabihan naman siya ni Shengian na hindi maganda iyon. Masyadong agresibo si Lion King, baka masaktan pa natin siya. Sagot ni Xiaoro sa kanya hayaan na lang nilang takutin siya ni Lion King. Basta siguraduhin lang nilang ligtas sila, di ba? Na sinang-ayunan na rin naman ni Shengian. Matapos ay agad na inutusan ni Xiaoro ang Lion King na takutin ang ating bida. Kaagad naman ito pumunta sa kinaroroonan ng ating bida. At tumalon ito sa laki ng Lion King ay sigurong matatakot ang ilan na makita ito subalit ibahin nila ang ating bida. Dahil bigla, na lamang itong huminto sa harapan ng ating bida at naging masunurin. Sinabi niya na akala niya may mga Diyos ng bundok at demonyo dito. Bumaba pala ito sa isang aso lamang.
Tanong niya sa Lion King na ito ba ang nagbabantay ng bahay na binibisita niya. Napalingon naman ang ating bida nang may magsalita sa kanyang likod na tinatanong siya na kung ito nga ba si Yewu. Sa pagtingin naman ng ating bida sa kanya ay agad niyang nabanggit na kung asawa ba siya ng kanyang master. Tumayo ang ating bida at nagtanong muli na kung asawa ba siya ng kanyang master. Na pinagtataka ni Ante Joe na kung anong klaseng tanong ba daw iyan. Sinabi ni Ante Joe sa ating bida na tawagin na lang siyang Auntie Joe nito. Sa isip ng ating bida na pinagmamasdan niya si Ante Joe dahil hindi lang ang boses niya ang magkapareho, mukha rin namang eksaktong kapareho siya ng asawa ng kanyang master. Sabay na lumabas si Xiaoro at yamakap sa kanyang ina, tanong ng kanyang ina na bakit daw ito kinakabahan. Sagot ni Xiaoro na itinuro ang ating bida, bigla na lang pumasok ang lalaking iyon at natakot pa si Lion King. Nakakainis siya at sabay dila na may pangaasar. Dahil sa kanyang asta ay binitukan siya ng kanyang ina at tinanong siya na kung bakit ito ganyan kabastos. Dahil nung bata pa daw ito sinusundan niya ang Yewo at tinatawag pa siyang Wuge, ngayon hindi mo na siya nakikilala. Napatanong sa sarili si Xiaoro na Wuge. Si Yewo ba ang lalaking ito? Pahabol pa ng kanyang ina, noong bata pa daw ito naglalaro kayo ng bahay-bahayan at umiiyak ka pang sabihing ikakasal ka sa isang Wu paglaki mo. Nakalimutan mo na ba? At sabay tulak kay Xiaoro, dagdag pa ng kanyang ina, may kailangan siyang gawin, ito na ang magdala kay Wu para libutin ang bahay. Sa pag-alis ni Ante Joe ay nakangiti niyang sinabi kay Xiaoro na ikinagagalak niyang makilala si Sister Xiaoro. Subalit hindi man lang siya pinansin ni Xiaoro dahil tumalikod na lang ito habang naiwan ang kanyang kamay. At ang malala pa dito ay sinabihan siya ni Xiaoro na lumayo ito sa kanya. Kung hindi dahil kay ina hindi niya ito aasikasuhin. Sa isip ng ating bida ang bawat ngiti at tingin ni Ante Joe ay eksaktong kapareho ng asawa ng kanyang master. Pagkakita niya pa lang sa kanya, naaalala niya na ang asawa ng kanyang master mas parang pamilya pa siya kaysa sa tunay na pamilya. Kung ganoon ituturing niya na lamang siyang pamilya niya ngayong 2,000 taon na ang lumipas. Sa pagpasok ng ating bida ay mapapansin agad ang isang napakalakas na aura na nagmumula sa loob ng villa. At nakikilala niya ang Blood Yin Bone Demon. Nasabi niya ito na ang kalagayan nito ngayon. Halos 18 taon na rin ito. Ayon din sa kanya, uminom ito ng lakas ng buhay ng pamilya ng kanyang master, napakasama talaga ng hangarin nitong pakse ng lahat ng kanilang lahi. Sayang naman, ang taong naglagay ng formation ito ay hindi pa nga natutunan ng mga pangunahing bagay. Kung ito pa ang grupo noong 2,000 taon na ang nakalipas, hindi pa sila sapat na hamon. Sinabi ni Xiaoro na, "Hoy, Yewu, kung ikukumpara sa iyong baryo, hindi ka ba nagugulat sa nakikita mo dito?" Sagot ng ating bida, "Oo naman. Hindi ko talaga maakala." Sinabi ni Xiaoro, "Sige, sabihin ko na sa iyo. Dati itong pinakamalaking abandonadong gusali sa Haijo. 18 taon na ang nakalipas, nakahanap ang lolo niya ng isang dalubhasa sa feng shui na nag-ayos ng mga ugat ng lupa dito. Di nagtagal, nagsimula ng umunlad ang ekonomiya ng Haijo, at naging pinakamataas na lugar para sa mga mayayaman ang lugar na ito." Napatanong ating bida na kung malakas ba siya. Sinabi ni Xiaoro kahit na hindi siya naniniwala sa feng shui, sikat naman talaga ang dalubhasang iyon sa mundo ng mga pangkalahatang kaalaman sa bansa. Hindi pa matagal, biglang nagkasakit ng husto ang lolo niya, at siya ring dalubhasang iyon ang nakapagpagaling sa kanya. Napaisip ang ating bida, 18 taon na ang nakalipas, nag-ayos ng mga ugat ng lupa, at pagkatapos ay nagpagaling pa kay Mr. Jiang. Medyo kaina-hinala ito, kahit na hindi siya ang utak ng lahat, siguradong may kinalaman siya sa bagay na ito. Kailangan niyang bantayan siya ng mabuti. Dagdag pa dito ni Xiaoro na huwag na nilang pag-usapan pa iyan, tingnan na lang nila ito gayong ito ang daanan papunta sa manor. At isang guard ang mabilis na pumunta sa kanila at sinabi na Miss Xiaoro at Young Master Ye, handa na po ang tanghalian. Hinihintay na sila ng madam. Sinabihan naman siya ni Xiaoro na tawagin siyang Yewu. Sa isip ng ating bida, baka mas maganda pa ang lahat pagkaraan ng panahon. Basta't ang asawa ng Master Zuo ay napakabait, kailangan niyang maging mabait sa kanila. Matapos ang sandaling iyon, hindi na ipinakita ang kanilang pagkain. Sa halip makikita na lamang si Xiaoro na bigla na lang humiga sa kama at sinasabi na pagod na siya. At sinabi niya na ang probinsya nung iyon ay talagang mausisa, kinukumusta pa niya si inay habang kumakain sila.
Siguradong may ibang balak siya. Pinayagan pa nga siya ni inay na manatili dito sa manor. Ayon naman kay Changia na ayos lang, Xiaoro, manatili ka na lang sa paaralan at huwag ka nang umuwi dito. Kung natatakot kang hanapin ka ni Ante Jo, pwede kang sumali sa proyekto ni Profesor Wang. Hindi ba't inaanyayahan ka niya? Sagot ni Xiaoro na oo nga pala. Tawagan niya na lang si Profesor Wang mamaya at sumali na siya sa kanyang proyekto pagkatapos ng pasukan. Hindi na siya uuwi ng kalahating taon. Tapos ibibigay niya pa ng isang buwang bakasyon ang mga katulong dito sa villa, para mag-isa na lang ang probinsya nung iyon dito. Sagot ni Xiaoro na natatawa masyado namang masama iyan. Ang villa ay nagkakahalaga ng daan-daang libong dolyar sa bayad bawat buwan. Paano kayang makakaya ng isang probinsyano iyon? Tugon ni Xiaoro kung handa siyang pumunta sa trabaho bilang manggagawa sa konstruksyon o manghuli ng basura, baka makalakam siya ng sapat na pera para hindi siya magutom. Sabay ng pagtatawanan nilang dalawa, habang sa labas na papaalis si Ante Jo ay may inaabot sa kanya ang ating bida isang gamot na pamana daw ng pamilya. Nakakapagpaganda ito ng kalusugan at magiging mabuti ito para sa Lolo Jiang. At sa isip niya dahil sa kanyang kasalukuyang pagkakakilanlan, baka matakot siya kung sabihin niyang inumin niya ito agad. Kailangan daw niyang dahan-dahanin ito. Napatanong si Ante Jo sa kanyang gamot para sa kalusugan. Napakabait mo naman talaga, salamat. Si Wu ay ganun pa rin kabait at simple tulad ng dati. Binuksan ng ating bida ang pintuan ng sasakyan saka pumasok si Ante Jo. Sa isip ng ating bida ngayong sinusuportahan siya ni Ante Jo, may legal na pagkakakilanlan na siya. Magpapahinga muna siya ngayong araw, at bukas naman ay pupunta siya sa sect na tinatawag na Universidad ng Haizhou. Sa pag-alis ni Ante Jo ay nakangiti ang ating bida ngunit natigilan na lang siya nito nang may naramdaman na killing intent na papunta sa kanya. Sa di kalayuan sa gubat ay mabilis na tumatakbo ang mga martial artist na napatungo sa ating bida. Sinabi ng isa sa kanila boss, nasa harap na sila ng villa ng Yanwo at nandoon na ang batang iyon. Ngayong pagkakataong ito, tiyak na patayin nila siya hindi na mahalaga ang paghihiganti, basta huwag lang silang sisihin ng mga nasa itaas. Tugon ng boss hintayin na lang nila malapit na silang makakatanggap ng gantimpala. Nang nakarating sila at makita ang villa, ay lalong nararamdaman ng ating bida ang aura ng mandirigma na papalapit sa kanya. At wala nang sinayang ang mga martial artist dahil agad na silang umatake nang makita nila ang ating bida. Kumuha naman ng patalim ang boss sabay na itinapon sa kinaroroonan ng ating bida. Tumakbo ang ating bida ngunit sa kanyang itaas ay kaagad na rin nagumalaw ang kasamahan ng boss habang naghahanda sa kanilang sabay na pag-atake. Sigaw pa ng boss sa ating bida na pumatay daw ito ng mga tao nila at kung inaakala ba niya na makakatakas ito sa kanila.